Hello, welcome back po sa ating channel at thank you sa ating mga subscribers at sa mga bago po dito sa ating channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag niyo pong kalilimutan na pindutin ang subscribe button at ang bell icon na rin para manonotify po kayo kung may bago tayong video. So guys, ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol pa rin po dito sa ating mga CMAS book at sa ating SID. So kahapon po meron akong mga nabasa dun sa ating mga sa comment section dun sa last natin na topic about dito sa ating CMAS book at sa ating SID. Pero guys, bago tayo mag-proceed dito po sa ating channel, marami tayong videos at baka makatulong sa inyo. So i-browse nyo lang po dito sa ating video section sa ating channel. So guys, punta na tayo sa ating topic tungkol po sa mga tanong ng ating ilang subscribers. So meron akong nabasa dito sa ating last video na in-upload. So ang sabi nila, ito si Sir Oriel Vicente Sevilla. So sabi niya, ask ko sir, wala pa akong SID number, hindi na ako makapag-proceed sa document. So sa application ng SRB ng ating CMAS book, hindi daw po sila makapag-proceed kasi nga po dun sa ipifill out natin kailangan ng SID number. So meron pa dito isa akong nakita na halos pareho ng tanong ni Sir Oriel. So hanapin natin si Sir Ivan. So ito si Sir Ivan Brocal. So kailangan ba muna sir kumuha ng SID bago ka makapag-renew ng SRB? Kasi wala pa po akong SID na panood ko sa form. Kailangan ng SID number. Thanks in advance. So yun yung tanong nila at sasagutin natin po dito sa ating video. So dun po sa unang website or yung dati nating website na ginagamit, SID SRB, ito po yon yung nauna. So ginagamit po pa rin nila ng Marina ito, active pa rin po itong website na ito, pwede nyo pa rin gamitin. Ang problema dito, mahirap kumuha ng time slot. So wala po silang time slot ngayon, hindi natin alam kung anong problema nila. So dito sa baba, scroll down natin, meron po tayong makikita dito na reminders. Nakalagay po dito, please be advised to apply for both documents, SID and SRB if you are applying for SRB and you don't have SID. So yun, kung mag-a-apply daw kayo ng o magre-renew kayo ng CMAS book, kailangan isabay nyo na yung SID. Kasi nga po marami pang CMA na wala pang SID. Kung mag-a-apply kayo ng CMAS book, isabay nyo na po yung SID. Tapos yung number 2, all applicants must apply for a new SRB. Seafarers with expiring SIRB from mismo are required to apply for a new SRB in the Marina SID SRB system. So yun, napakalinaw po dito. Kung mag-re-renew daw kayo ng ating CMAS book, so yun nga, sa dating website nila yung mismo, tapos ito yung sumunod nila, SID SRB. So ang gagamitin nyo is new application. Ang inyong pipiliin is new application. So parang ang gagawin nyo dito, mag-a-apply kayo ng panibago. So punta na tayo dito sa bagong ito yung topic natin ng pinakalas na video natin, yung marinaoas.pisopay.com.ph. So dito na kayo mag-renew ng inyong mga CMAS book. So mas madali po dito makahanap ng slot. Pero yung mga branch po ng Marina or yung mga regional offices dito is selected po yung may mga na makakapag-renew kayo. So tingnan natin yung kanilang appointment. Ito yung last video ko po, kung hindi nyo pa napanood, panoodin nyo po para sa renewal. So dito po bibilisan lang natin at para lang masagot yung tanong ng ating mga subscribers. So ito, click natin yung schedule and appointment. So yan, ito yung lalabas kapag na-click nyo na yon. Click nyo sa baba, kung gusto nyo basahin nyo yan, terms and privacy policy nila. Then click yung sa baba, ito yung blue, I agree to the terms and the privacy policy of this website. So click natin yan, then ilagay nyo yung email address nyo, then I'm not a robot, click nyo yung box, then click natin yung submit. So yan, kapag na-click nyo yan, ito yung nakalagay dito na steps na gagawin natin. Number 1, transaction, number 2, appointment, number 3, applicant info, at number 4, documents, and number 5 is yung pinakalas, ang ating payment. So yun,
hindi daw sila makapag-proceed yung tanong ng ating subscribers dito sa number 4 kasi po dito may fill out na kailangan ng SID number. So ano ang gagawin natin para hindi natin madaanan yung SID number na yan? So simple lang po yan, pili kayo ng kung ano, overseas, tapos dito sa select seafarer type, then kung rating kayo or officer, then click natin yung SID, then click natin din yung SRB kung magre-renew kayo. So yan, kung i-click nyo po dito sa renewal, then magpo-proceed kayo, regular or on board. So pili kayo dyan, renewal tayo. So ito po yung inilagay ko dun sa last na tutorial ko, renewal. Kasi po meron na akong SID. So kapag na-click nyo yung next, mapupunta kayo dito sa step number 2, appointment. Pili kayo dyan kung anong gusto nyong appointment, kung SM Manila. So yan, ito po yung mga naka-green, pili kayo dyan ng date, appointment date, then dito yung time, pili kayo, next natin. Then dito po sa applicant information, dito po hindi daw siya makapag-proceed sa number 4 kasi po dito sa number 3, application information, ito, fill up your information, meron po ditong nakalagay pinakauna, previous SID number. So 9 digits po yan. So wala silang mailagay na SID number. Wala din silang issue date dahil nga wala pa silang SID number. So anong gagawin natin? So balik po tayo doon sa ating application, i-back natin, back. Then ito po yung ating pipiliin natin dito is new. So base doon sa kanilang website na isa, itong SID SRB appointment system. Ito nga yung binasa ko kanina. All applicants must apply for a new SRB. So, ang igagamitin natin kahit ang ating gagawin is ang process natin is renewal, ang ilalagay pa rin natin sa ating appointment is new application. So, napakalinaw po niyan. Sundin lang po natin kung babasahin nyo yan. So, ang i-fill out, ang i-click natin po dito is itong new. So, click natin yung new. Then, click natin yung next. Then, pili tayo nga ng ating branch ng Marina kung saan gustong mag-online appointment. Then, yung ating time and date. Ito, kung kailan nyo gustong pumunta. So, yan. Kung makikita nyo po dito, nabago yung kanilang form. Wala na dito yung SID number. So, dun, kung mapapansin nyo po dun sa isang nauna natin na ginawa, kailangan ng SID number kasi po yung pinili natin is renewal. So, ibig sabihin, renewal, magre-renew tayo ng ating SID. So, kung kagaya ko po, na meron na kayong SID at saka SRB, kahit piliin nyo po yung renewal, walang problema kasi po meron kayong SID number. So, para dun sa mga walang SID number, ito yung gagawin nyo. Ang pipiliin nyo po is new application. So, kung mapapansin nyo dito, wala na dito yung SID number na kailangan nating i-fill up. So, yun, ganun lang po kadali. At sana po ay masundan nyo at ma-share nyo din sa iba para makatulong din po tayo at dun sa mga hindi pa nakakaalam. So, yun naman po nagtatanong kung magkano daw ang babayaran. So, nakalagay na po dito sa kanang bahagi po, dito sa right upper corner, 600 yung SID. Yung SRB is 1,000 pesos. So, yung babayaran nyo po is lahat-lahat 1,600. So, para po dun sa complete tutorial nitong ating kung paano mag-renew, meron po tayong video na nung nakaraan, yung pinaka-last natin, pinaka-latest natin na video. So, panoorin nyo po para masundan nyo lang yun. So, ganun lang guys, kadali, piliin nyo lang yung new application para makaproceed kayo sa number 4 at sa ating number 5, which is yung payment. So, guys, sana makatulong itong video na ito sa inyo at thank you and God bless.